Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Ang mga mata ni Sarah ay punong-puno ng pag-asa. Nang makita niya kung paano kumilos si Sarah, tumawa si Debra. Tiningnan niya si Daryl at sinabing, bakit hindi natin samahan si Sarah sa exhibit bukas? Tama si Sarah. Gusto ni Debra maglibot sa lugar at aralin ang mga tao at kultura rito dahil matagal na siyang namamalagi sa World Universe. Interesado si Debra sa mga paintings at calligraphy. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinuno ng Artemis sect. Magaling siya sa chess, kanta, panitikan, sining at marami pang iba. Nang marinig niya na maraming paintings at calligraphy sa exhibition, gustong-gusto niyang tingnan ang mga ito. Dahil excited si Sarah at Debra pumunta, tumawa si Daryl at tumango. Sige na nga. Punta na tayo bukas. Yehey! Alam ko namang hindi mo ako matitiis, naging masaya si Sarah sa sinabi ni Daryl. Agad niyang niyakap si Daryl at masayang lumabas ng study room. Sa London residence sa Donghai City. Nasa sala si Samantha, nakasuot siya ng maong na pantalon. Ang nakakaakit niyang figura ay mas nagiging maganda araw-araw. Sa sandaling yon, hinawakan niya ang isang photo album at tiningnan ang laman nito. Ang photo album ay punong-puno ng mga litrato ni Lily. Tiningnan niya ang bawat litrato ng matagal, nalungkot siya bigla. Lumipas na ang isang taon. Matapos ni Lily umalis sa kasal, hindi na niya kinausap muli si Samantha simula noon. Noong nakaraang taon, sumubok si Sarah humanap ng paraan para malaman kung nasaan si Lily pero wala siyang napala. Sa parehong oras, narinig niya ang iba't ibang chismis. Ang ibang mga tao ay sinasabi na matagal nang patay si Lily. Ang iba naman ay sinasabi na sinundan ni Lily si Justin Kin sa New World pero walang may alam kung nasaan sila. Kahit anong chismis pa yan, masakit ito para kay Samantha. Anak ko, nasaan ka na ba? Naririnig mo bang tinatawag kita? Hinawakan ni Samantha ang mga litrato ni Lily at umiyak. Nak! Nak! Sa sandaling yon, may kumatok sa pintuan. Tinago ni Samantha ang photo album at sinagot ang kumakatok, sino yan? Tumalon siya sa gulat nang makita niya kung sino ang nagbukas ng pinto. Isang maliit na figura na nakabalot sa putik ang nakatayo roon. Nang makita niya ang mukha ng kumatok, kumunot ang noo niya. Paano magkakaroon ng isang pangit na babae? Totoo nga, nakatayo si Lily sa harapan niya. Noong pinakawalan siya ni Sis, marami siyang pinagdaanan na hirap bago makarating sa World Universe. Mabuti naman ay nakabalik siya ng maayos sa Donghai City at sa bahay niya. Sa wakas, bumalik na sa ulirat si Samantha at sinabing, ikaw. Nang makita niya ang nanay niya sa harapan niya, hindi mapigilan ni Lily umiyak at sumigaw, Ma. Ako to. Si Lily. Nanginginig si Samantha. Muntik na siyang mawalang ng balance pero humawak siya sa pintuan. Tapos, tiningnan niya si Lily. Lily. Ikaw si Lily, nagulat si Samantha, at sumakit ang puso sa parehong oras. Niyakap niya si Lily at sinabing, anak ko, anong nangyari sa mukha mo? Noong sinabi niya yon, nanginig ang mga kamay ni Samantha. Hinawakan niya ang mukha ni Lily at parang nagpira-piraso ang kanyang puso. Maganda dati ang mukha ng kanyang anak, paano siya naging ganito? Hindi sumagot si Lily. Magkayakap pa rin sila at patuloy na nag-iyakan. Matagal silang magkayakap nang bigla na lang tumunog ang telepono. Kinuha ni Samantha ito at nakita na ang tawag ay galing kay William. Kailangan kong sagutin ang tawag na to, mahinahon na sinabi ni Samantha habang sinagot niya ito. Gusto ni Lola magkaroon ng emergency family meeting. Dalian mo at huwag kang malalate, malamig na sinabi ni William pagkasagot ni Samantha ng tawag at agad namang binaba ito. Noong binaba niya ito, kumunot ang noo ni Samantha. Kakabalik lang ni Lily. Gusto niyang gugulin ang oras kasama siya pero mukhang gusto ni Lola Landon magpatawag ng family meeting. Nang makita niya ang ekspresyon ng mukha ni Samantha, mahinahon na sinabi ni Lily, Ma, late na. Kung gusto ni Lola magpatawag ng family meeting ngayon, siguro importante talaga ito. Tara na at pumunta tayo. Lumipas na ang isang taon, kaya naman iniisip ni Lily kung okay lang ba ang mga kamag-anak niya. Huminga ng malalim si Samantha, at tumango, sige.
Habang sinasabi niya yon, nakatingin si Samantha kay Lily, makikita mo sa mga mata niya na nag-aalala siya. Hindi nagbago si Lily, mabait pa rin siya. Kakabalik niya lang at hindi pa siya nakakapagpahinga, pero noong marinig niya na may problema ang pamilya, nag-alala pa rin siya. Umakyat si Lily para maligo at magpalit ng damit. Tapos, agad naman siyang lumabas kasama si Samantha. Hindi nakalimutang mag-ayos ni Lily at nagsuot siya ng mask para matakpan ang pangit niyang mukha. Lumipas na ang mahigit 10 minuto, nakarating na si Lily at Samantha sa mansyon ni Lola Lindon. Noong naroon na sila, napansin nila na maraming nakapark na kotse sa labas. Sa sandaling yon, ang mansyon ay punong-puno ng mga tao. Nakaupo si Lola Lindon sa main seat. Ang kulubot niyang mukha ay may pahiwatig ng pagkalungkot. Walang nagsasalita, tahimik ang buong hall. Noong nakaraang taon, nung dapat pakakasalan ni Lily si Wade, ang mga Lindon ay nagsanib puwersa sa mga Clement, sila ang magiging isa sa most influential family sa Donghai City. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na masisira ang kasal. Noong bumalik ang alaala ni Lily, tumakas siya para hanapin si Daryl. Ang insidente na ito ay naging biro para sa mga Lindon. Hindi lang ito, sa isang taon, hindi naging maganda ang investments ni Lola Lindon. Bumabagsak ang Lindon Enterprise kada araw. Hanggang sa dumating ang araw na nasira ang kanilang financial supply chain. Kinailangan nila ng $100 milyong para lumutang. Kung hindi, babagsak ang Lindon Estate. Ngunit, sino ang mag-i-invest ng $100 milyong sa Lindon Estate? Sa sandaling yon, naglakad na papunta sina Lily at Samantha papasok ng mansyon. Ang buong mansyon ang tahimik. Itong Lily. Nakabalik na si Lily? Kahit na nakasuot ng mask si Lily, nakilala pa rin nila ito. Bigla na lang nag-init ang diskusyon sa buong hall. Ang lahat ng mata ay nakatingin kay Lily, punong-puno sila ng gulat at pagkagulo sa kanilang isip. Bawat ekspresyon nila ay mukhang nakaka-excite sa susunod. Lily, nagningning ang mga malungkot na mata ni Lola Lindon nang makita si Lily. Agad namang naglakad si Lily papunta sa kanya, at mahinahong sinabi, "Lola, narito na ako." Mabuti naman. Mabuti naman at nakabalik ka na. Nagningning ang mga mata ni Lola Lindon habang nakangiti. Lily, tamang-tama ang iyong pagbalik. Ang Lindon Estate ay lulubog na sa utang. Sigurado ako na ayaw mong mangyari ito. Tiningnan ni Lola Lindon si Lily na may pag-alipusta. Pagkatapos ng lahat, si Lily ang dahilan kung bakit naging ganito ang nangyari sa pamilya nila. Subalit, mahusay sa karanasan si Lola Lindon. Iniba niya ang mga naiisip niya at ginawang ideya. Kailangan nilang hayaan si Lily na tulungan ang pamilya nila para maghanap ng investments. Hindi makuha ni Lily ang nangyayari. Nagtanong siya, "Lola, anong nangyayari?" Huminga ng malalim si Lola Lindon at sinabing, "Nasa pahamak na ang ating negosyo. Ang financial supply chain natin ay nasira at kailangan natin ng $100 milyong." Tapos, kinagat ni Lily ang kanyang labi. "Anong pwede kong magawa para makatulong?" Ngumiti si Lola Lindon at sumagot, "Siyempre naman, may magagawa ka. Naalala ko na may mga mayayaman na interesado pa rin sayo. Naghanda na ako at may pinili para sayo. Kapag kinasal ka, sigurado akong hindi ka matitiis ng magiging asawa mo. Tapos, maaayos na ang problema natin." Si William at ang iba ay bumalik na sa ulirat at pumayag sila sa napagkasunduan. Tama yun. Palagi namang may solusyon si Lola Lindon. Ang problema ay ang financial supply chain, ito ang sakit sa ulo nila. Wala silang maisip na solusyon. Dahil nakabalik na si Lily, hindi na magiging komplikado ang mga bagay para hindi magkaroon ng solusyon. Pagkatapos ng lahat, 2 beses na kinasal si Lily, kaya ang ilang beses pa ay hindi na masakit. Ano, nanginig si Lily habang nakatingin siya kay Lola Lindon. Natigilan siya. Kakabalik niya lang pero hindi na sila makapaghintay na magpakasal siya ulit. Wala bang kwenta ang kasiyahan niya sa kanyang pamilya? Hindi na ito kayang tiisin ni Samantha, kaya naman sabi niya, "Kakabalik lang ni Lily at lahat kayo." Bago pa niya matapos ang sinasabi niya, sumabat si Lola Lindon, "Ikaw. Tumigil ka." Tapos, ngumiti siya at kumaway kay Lily. "Apo ko si Lily, siyempre nag-aalala lang ako. Hindi ko siya nakita ng 1 taon. Halika rito para makita kita."
Nag-alinlangan si Lily bago siya naglakad papunta kay Lola Lindon. Habang siya ay patungo kay Lola Lindon, tumayo si William at sinaway si Lily. Lily, kailan ka pa naging bastos? Bakit ka nakasuot ng maskara sa harap ni Lola? Oo nga, 1 taon ka lang nawala pero lahat ng pinag-aralan mo ay nawala na parang bula. Dalian mo, tanggalin mo ang maskara mo, bastos ka. Kahit na kailangan nila si Lily para isalba ang negosyo ng pamilya nila, sinuway pa rin nila si Lily noong nakita nila itong nakasuot ng maskara. Pagkatapos ng lahat, walang kapangyarihan si Lily sa pamilya. Kinagat ni Lily ang kanyang mga labi. Nag-alangan pa siya ng ilang segundo bago niya tinanggal ang maskara. Wala na siyang dignidad para harapin pa si Daryl pero hindi naman niya ito kailangang itago sa pamilya niya. Pagkatapos ng lahat, kailangan niya pa rin magpakita sa kanila. Gasp! Noong makita nila ang pangit na mukha ni Lily, tumahimik ang buong hall. Tapos, hindi nila mapigilang magbuntong hininga. Si Lily ba yun? Paano siya naging ganyan kapangit? Lily, ikaw, natigilan si Lola Lindon. Tapos lumamig ang kanyang boses, anong nangyari sa mukha mo? Hindi na niya maitago ang kanyang galit at pagkagulat sa tono ng boses niya. Ang apo niya ay isang magandang babae. Simula nung naging pangit siya, sinong mayaman ang gugustuhin siya? Sa wakas ay naintindihan ko na kung bakit bigla kang bumalik. Dahil naging pangit ka at hindi ka na gusto ni Daryl, hindi ba sabi ni William? Ang ibang miyembro ng pamilya ay nagsimula ng pintasan si Lily. Isa kang kahihiyan. Oo nga, lumayas siya ng higit 1 tao na walang balita. Ngayon na pumangit siya, gusto na niyang bumalik. Bakit pa tayo umaasa na maisasalba niya ang pamilya natin? Anong silbi niya ngayon? Sa sandaling yon, akala nila na wala ng kwenta ang pangalan ni Lily kaya naman naging insulto na ang lumabas sa kanilang mga bibig. Nadismaya si Lily nang marinig niya ang mga insult tungkol sa kanya. Paano nila nagawang insultuhin ako? Tumigil nga kayo, hinila ni Samantha si Lily papunta sa likod niya. Tiningnan niya ang kanyang paligid at sinabing, pamilya pa rin natin si Lily. Nasira man ang kanyang mukha, siya pa rin ito. Malungkot na siya dahil dito pero pinagtatawanan at iniinsulto niyo pa rin siya. Wala ba kayong konsensya? Konsensya? May gana ka pang magsalita, humakbang si William at tiningnan si Samantha. Ngumisi siya, 1 taon na ang nakalipas simula noong ikakasal dapat si Lily kay Wade. Gumawa siya ng gulo tungkol sa kung gaano niya minahal si Daryl at gusto niya itong hanapin. Ang insidenteng ito ay ginawa biro ang ating pamilya sa buong Donghai City. At saka, noong nakaraan, ang tatay ni Lily ay maraming napatalo na investment. Nakalimutan niyo na ba yon? Ang dahilan kung bakit nasa masamang estado ang pamilya natin ngayon ay dahil sa inyong tatlo. Tumango at sumang-ayon naman ang mga tao. Oo, nagkaganito ang pamilya natin dahil sa inyong tatlo. Anong karapatan niyong dalawang magsalita rito? Namula ang mukha ni Samantha, nawalan siya bigla nang sasabihin. Patuloy na sinasabi ni William, Lily, ang mansyon mo ay mahal kapag binenta. Ibenta mo na yan para matulungan mo kami sa mga bayarin. Isipin mo na lang na tong paraan para makabawi ka sa pamilya mo. Tapos, tiningnan niya si Lola Lindon at sinabing, Lola, anong tingin mo sa ideya ko? Tumango si Lola Lindon at sumang-ayon. Tapos, tumingin si William kay Samantha at Lily, Samantha, tama si William. Hindi nyo naman kailangang tumira sa malaking mansyon. Tumira na lang kayo sa maliit na bahay. Pwede nang yon. Benta nyo na ang mansyon nyo. Ano? Gusto nilang ibenta namin ang bahay namin. Nanginig si Samantha at Lily, namutla ang mga mukha nila. Noong matagal na panahon, gustong mag-invest ni Samantha sa financial industry, kaya naman 1 beses ay binenta na nila ang mansyon nila. Subalit, nakuha naman nila ito agad. Lola. Hindi na napigilan ni Lily magsalita. Huminga siya ng malalim at sinabing, ang tatay ko ay may mga pinatalong investment sa Lindon Estate. Oo, kasalanan niya yon. Gayunpaman, tinulungan tayo ni Daryl noong mga panahon na yon. Tapos, tinulungan ko rin ang pamilya natin noong may nakuha akong pera sa mga live streams ko. Ngayon nalubog na naman ang family estate natin, sinasabi mong ibenta namin ang bahay namin. Hindi naman yata tama yon. Nadismaya siya sa buong pamilya Lindon. Tumayo si Samantha at sinabing, oo nga, bakit namin kailangan ibenta ang bahay namin? Anong basehan nyo?
Anong basehan namin, sabi ni William. Noong pinatalo ng tatay ni Lily ang kapital ng pamilya natin, nasangkot siya sa isang panloloko. Dahil kapamilya natin siya, hindi na namin siya kinalkula. Ngayon na nasangkot ang pamilya natin sa gulo, tama lang naman na sabihin namin na ibenta ang bahay nyo para matulungan kami. Oo. Naging maganda ang pakikitungo sa inyo ng mga Lindon, wala kayong utang na loob. Kung iisipin, binili nyo ang mansyon gamit ang pera ng pamilya natin. Nataranta si Lily nang marinig niya ang pagbibintang sa kanila, ang mansyon ay binili namin gamit ang pera ko sa live streams. Huwag nga kayong magsalita ng walang katuturan. Noong binanggit nila ang mansyon, naisip muli ni Lily si Daryl. Kapag nagla-live stream siya noon, tinutulungan siya ni Daryl kumita ng pera. Masasabi mo na si Daryl ang nagbayad ng kalahati ng mansyon. Kaya kahit anong mangyari, walang makakahawak sa mansyon. Hindi na nagsalita pa si William. Ngumisi siya, hindi naman ikaw ang magdedesisyon kung ibebenta ang mansyon o hindi. Lily, may pruweba pa kami na nagnakaw ang tatay mo sa amin ng pera. Kapag hindi ka nakipagtulungan sa amin, huwag mong sisihin kapag sinampahan naming ng kaso ang tatay mo. Ngumiti si William, sa ganoong kalaking pera na nanakaw, kahit na ang tatay mo ay wala rito sa bansa, hindi niya ito matatakasan. Ang ibang miyembro ng pamilya ay naging masungit ang ekspresyon ng mukha, sinuportahan nila si William. Ano? Nanginig si Lily, ang ekspresyon niya ay hindi maganda. Nawawalan na rin ng pag-asa si Samantha. Hindi niya inaasahan na mawawalang ng puso ang pamilya nila dahil sa pera. Lola, tinawag ito ni Lily. Si Lola Lindon ay humawak sa kanyang tungkod, nanginginig siya habang tumatayo. Walang kahit anong ekspresyon sa kanyang mukha, sinabi niya, Lily, huwag mo akong sisihin dahil wala akong puso. Tama si William. Kapag naging matigas ang ulo niyong dalawa, wala tayong magagawa kung hindi gawin ito. Galit na si Samantha. Gusto niyang sumagot pero pinigilan siya ni Lily. Ma, wag mo na patulan, huminga ng malalim si Lily, at mahinahong sinabi, tungkol lang naman to sa pera, hindi ba? Ibibigay natin sa kanila yon. Tapos tiningnan niya si William at nagtanong, magkano ba ang kailangan para sa financial supply chain? Malamig na sinabi ni William, 100 milyon. 100 milyon, nakaramdam ng pait si Lily sa kanyang puso. Kinagat niya ang kanyang ngipin at sinabing, magpapadala ako ng pera sa loob ng 1 linggo. Tapos, hinila ni Lily si Samantha, at umalis na sa mansyon. Sa Cersei's Building sa Mid-City. Ang pasukan ng gusali ay maingay at masaya. Makikita ng lahat ang magagarang kotse sa gate, dahil sa Mid-City ginanap ang Antique Exhibition. Ang nag-ayos ng exhibition ay nagngangalang Max Harrington. Siya ay sikat sa Mid-City dahil siya ang kaunahang antique collector dito. Isa siyang sikat na figura. Mayroong chismis sa exhibition na pinapakita ang kanyang mga koleksyon. Ang mga mayaman na tao sa Mid-City ay naroon para suportahan siya, at halos kalahati ng populasyon sa syudad ay naroon para makisalamuha. Ang presyo ng tiket para makapasok sa exhibit ay $1,000. Kahit na mahal ito, hindi naman ito naging hadlang para sa mga passionate na collectors upang makadalo rito. Mahaba ang pila sa entrance, nakapila sila ng 1 linya papasok sa exhibition. Nagkaroon din ng chismis na ang mga nag-ayos ng exhibition ay inimbita ang mga sikat na artista para mag-perform din doon. Bukod sa mga antique collections, makikita mo ang mga sikat doon kasama na ang mga A-listers. Kaya naman ang binayaran mo ay sulit na rin. Ang entrance sa gusali ay punong-puno na ng magagarang kotse, at mga tao 8:00 pa lang ng umaga. Hindi pa nagsisimula ang exhibit. Sa sandaling yon, isang MPV ang dumating sa Cersei's Building, tumigil ito sa entrance. Tapos, 2 magandang babae ang bumaba sa kotse, ito ay sina Deborah Gable at Sarah Carter. Wow! Noong pareho silang bumaba, humiyaw ang mga tao. Maraming lalaki ang hindi nakahinga, ang mga mata nila ay lumaki. Nakasuot ng maong si Debra at mukha siyang elegante, mukhang diyosa na galing sa langit. Siya ay tunay na nakakaakit. Noong dumating siya sa World Universe, hindi na siya nagsuot ng Cheongsam. Nakasuot na lamang siya ng itim na maong pero sexy pa rin siya tingnan. Si Sarah, sa kabilang dulo, ay nakasuot ng sportswear, mukha siyang bata at maganda. 2 magandang babae. Isa ay nakakabighani, at ang isa naman ay masigla. Naging atraksyon sila ng mga tao.
Habang nakatingin ang mga tao sa kanila, dahan-dahang lumabas si Daryl sa kotse. Tapos, nakahawak si Debra at Sarah sa kanyang mga braso. Wow! Humiyaw ang mga tao sa kanilang nakita. Sino yung lalaki na yon kasama ang dalawang magandang babae na nakahawak sa kanya ng sabay? Natuwa si Daryl nang maramdaman niya ang mga nagsiselos na tingin sa kanya. Hindi naman niya ginustong pumunta sa exhibition. Ngunit, kinulit siya ni Sarah kahit na si Debra ay gusto ring pumunta. Kaya naman, wala na siyang nagawa at sumama na rin siya. Tingnan mo, hindi ako nagkamali. Ang exhibition ay masaya, sabi ni Sarah. Ang masaya niyang ekspresyon ay para bang isa siyang maliit na ibon na nakalaya sa kulungan. Tapos, isa sa mga exhibition staff ay naglakad sa unahan at sumigaw sa mikropono. Okay, ang exhibition ay bukas na. Maaari na kayong pumasok sa loob pagsabi ko, huwag kayong magtulakan at... Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, ang mga tao sa pila ay nagpumilit na agad makapasok sa loob. Ang exhibition ay maraming koleksyon, iba't ibang jades, calligraphy at painting. Nasa loob na ang lahat. Ang lahat sa Western Zhou Dynasty hanggang sa dulo ng Qing Dynasty, lahat ng antike na galing sa bawat dynasty ay naroon. Ang mga parokyano ay pumasok sa exhibition at nagsimula ng ilabas ang kanilang mga telepono. Gusto nilang kuhaan ng litrato ang lahat ng makita nila. Si Daryl, Debra at si Sarah ay hinangaan ang mga koleksyon ng antike. Hindi interesado si Debra sa mga antike pero interesado siya sa mga ancient paintings at calligraphy. Napansin ni Daryl na ang pader sa exhibition hall ay punong-puno ng mga painting at calligraphy na gawa ng mga sikat na tao. Gayunpaman, may mga peke rin namang kopya. Tingnan mo! Dali, tingnan mo! May sumigaw sa mga tao sa exhibit. Sinundan nila ang boses at nakita ang isang calligraphy na nakasabit sa malapit na pader. Ang lahat ay mukhang na-excite. Hindi ikakailan na siya ang sage of calligraphy. Tingnan mo naman ang gawa niya, ang husay at nakakaantig ng puso. Oo. Hindi mabibili ng salapi ang gawa ni Wang Sizhi. Hindi natapos ang papuri nila sa gawa nito. Hinila ni Debra si Daryl papunta sa direksyon na yon para tingnan ito. Noong nasa unahan na sila, nakita nila na may pagkaluma na ang calligraphy na ito. Ito ang ping-antay ni Wang Sizhi. Muntik nang matawa ng malakas si Daryl. Gawa niya yon. Binanggit ni Sarah na binigay niya ito sa kanyang kaibigan. Paano to napunta sa pader ng exhibition? Natawa si Daryl sa isip niya. Halata naman na may kakaibang gawain na nangyari para maipalabas na ang gawa ay makaluma, parang totoong autograph ito ni Wang Sizhi. Ang mga tao sa panahon na yon ay kayang gawing peke ang lahat. Kahit na ang sarili niyang gawa ay naipakita sa exhibition. Tumawa ng mahina si Debra habang sinasabi kay Daryl, bakit parang pamilyar sa akin yung gawa niya? Mahina lang ang boses ni Debra. Naalala niya ang kopya ng ping-anti ni Daryl, kahit na hindi niya naisip na ang nasa harap niya ay si Daryl ang sumulat. Kumaway si Daryl at mahinahong tumawa. Peke ang nasa pader. Ako ang gumawa niyan. Anong sinabi mo? Bago pa matapos ni Daryl ang kanyang sasabihin, maraming tumutol sa sinabi niya. Sino siya? Anong karapatan niyang sabihin na siya peke yung calligraphy na nasa pader? Oo nga. Okay lang ba siya? Ang magaling na kolektor na si Max Harrington ang nag-ayos ng exhibition. Bakit siya mangungulekta ng peke? Bigla na lang nag-init ang diskusyon ng mga tao. Lahat sila ay nakatingin kay Daryl habang tinuturo nila ito. Sa parehong sandali, isang nakasalamin na lalaki ang naglakad papunta sa kanila at sinabing, Kuya, sinasabi mo ba na peke ang nakuhang koleksyon ni Max Harrington ng ping-anti? Alam mo ba ang calligraphy? May alam ka ba tungkol sa pagkolekta ng mga antike? Si Max Harrington ang nag-ayos ng exhibition. Alam ng lahat na isa siyang influential figure sa mundo ng mga antike. Paano siya magkakaroon ng peke sa kanyang mga koleksyon? Walang galang ang lalaki na yon. Anong karapatan niyang sabihin na peke ito? Tumawa ng mahina si Daryl at sumagot, may alam ako ng kaunti sa calligraphy. Kaunti lang sumagot ang nakasalamin na lalaki. Hindi niya maitago ang hamak sa puso niya. Eddie, wag kang mayabang. Ang mga taong tulad mo ay hindi dapat nagko-comment ng ganun sa mga koleksyon ni Max. Hindi lang antique collector si Max, isa rin siyang antique connoisseur.
Isang eksperto sa ganitong bagay. Paano magiging peke ang mga koleksyon niya? Ang comment ng taong yon ay nakakatawa. Noong napagtanto niya na nag-iba na ang mood sa paligid, sinubukang tulungan ni Debra si Daryl para pakalmahin ang mga tao. Mali kayo, hindi naman niya yon sinasadya. Isa lamang itong casual na comment. Nandoon siya para maging masaya kasama si Daryl, hindi niya gusto na makipag-away si Daryl sa ibang tao. Ngunit, ngumiti lang si Daryl. Tiningnan niya ang lalaking nakasalamin at sinabing, kahit na kaunti lang ang alam ko sa calligraphy, hindi ako nagkakamali. Peke ang pink auntie na nasa harapan ko. Ayaw ni Daryl seryosohin ang pangyayari. Gayunpaman, nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ng mga tao, tumawa siya at nag-comment tungkol sa pink auntie. Ano? Anong karapatan niyang mag-comment ng ganun? Tumawa naman agad ang mga tao at tiningnan si Daryl. Tapos, sa sandaling yon, mayroong nangyari sa may hagdan. Narito na si Max Harrington. Si Angela Angel. Narito rin siya. May mga kaunting tao ang lumapit sa kanila, sinamahan pa ng cheer, at sigaw galing sa mga tao. Isa sa kanila ay isang matandang lalaki, na nakasuot ng kulay asul na Chinese jacket. Kahit na maamo ang mukha nito, mayroon siyang nakakatakot na aura, na hindi kaya ng ibang tao. Ito ay si Max Harrington. Isang maganda at nakakakit na babae na may maliit na figura at nakatayo sa tabi niya. Mayroon itong mahabang binti, at nakasuot ng kulay lila na bestida. Nakakaakit ang katawan niya at maganda ang mukha niya na may mahabang buhok. Ang aura niya ay kakaiba. Isa siyang sikat na artista, si Angela Angel. Inimbita rin siya sa exhibition para mag-perform sa mga tao. Ang mga parokya ay bumili ng tiket para makita siya. Nang makita niya si Angela Angel, tumawa si Daryl. Noong nag-concert si Angela sa Donghai City, inayos niya ang isang activity na kung saan ay susulat ang mga audience ng kanilang hiling, tiniklop ang papel na parang eroplano at pinalipad sa stage. Nagpanggap si Daryl na maging tatay ni Evelyn Featherstone. Noong naalala niya yon, napangiti siya. Pinunong Max. Angela, ang tagal nating hindi nagkita. Mas gumanda ka pa ngayon. Noong lumabas si Max at Angela, masaya silang binati ng mga tao. Siyempre, ang mga mata ng mga lalaki ay nabighani kay Angela. Sobrang ganda niya na naging dahilan nito para mapunta sa kanya ang lahat ng atensyon kahit saan siya magpunta. Subalit, hindi siya masyadong pinansin ni Daryl. Kahit na maganda si Angela, hindi siya maikukumpara kay Debra. Ngumiti si Max at kumaway sa mga tao. Sabi niya, ang saya rito, nakikita kong gusto rin ng mga tao ang pink auntie. Noong sinabi niya yon, ang lalaki na nakasalamin ay nagsalita, Pinunong Max, ang ganda ng pink auntie collection mo. Hindi ipagkakaila na ito ang isa sa mga sikat na gawa ng Sage of Calligraphy. Pero sabi ng lalaking ito ay peke raw yan. Tinuro niya si Daryl. Peke, kumunot ang noo ni Max at tiningnan ng masama si Daryl. Gumastos siya ng maraming pera para makuha ang gawa na yon. Paano magiging peke ito? Ang mata ng mga tao ay nakatingin na naman kay Daryl. Pinag-uusapan nila si Daryl. Pinunong Max, wag mo na siyang pansinin. Bata pa yan at walang alam. Hindi nga siya marunong tumangkilik ng isang calligraphy. Oo nga. Mukhang wala naman siyang alam pero hindi siya nahihiyang mag-comment sa koleksyon mo. Anong klase siyang tao? Nataranta si Debra at pinadyak ang kanyang paa noong nagsimula ang mga tao na siraan si Daryl. Kinagat niya ang kanyang labi at kinuha ang mga kamay ni Daryl. Daryl, tara na. Ngumiti si Daryl at tumango. Aalis na siya kasama si Debra at Sarah. Gayunpaman, noong tumalikod siya, narinig niya ang isang nakakairitang boses galing sa isa. Pare, pwede ka nang umalis pero dapat ay humingi ka muna ng tawad sa akin. Sinabi mo na peke ang koleksyon ko, sinira mo ang reputasyon ko. Kailangan mong harapin ang kapalit ng mga sinabi mo. Humingi ka ng tawad sa akin ngayon. Oo nga, humingi ka ng tawad kay Pinunong Max ngayon na. Humingi ka ng tawad. Sa mahigpit na pangangaral ng mga tao. Dahan-dahang lumingon si Daryl kay Max. Humingi ng tawad? Bakit ako hihingi ng tawad? Oo, prangka ako pero hindi ako nagsisinungaling. Peke yang pink auntie na yan. Bakit ako hihingi ng tawad? Nagsigawan ng mga tao. Nababaliw na ang lalaking yon.
Bakit ganoon siya kasama kay Pinunong Max? Nag-aalala na rin si Debra. Alam niyang matigas ang ulo ni Daryl. Tumingin si Max kay Daryl at sinabing, anong ebidensya mo na fake ito? Malaki ang nagastos ni Max para makuha ang ping-antay. Gumugol siya ng maraming taon para aralin ang calligraphy. Minahal niya rin ang mga gawa ni Wang Zizi simula bata pa siya, kaya naman paano siya magkakamali. Sa sandaling yon, sabi ni Angela Angel, Manong, sabi mo ay fake ito. May pruweba ka ba? Pinainit niya ang ulo ni Daryl habang tinitingnan niya ito. Bakit parang pamilyar ang lalaki na to sa kanya? Para bang nakita na niya ito kung saan dati pero hindi niya matandaan kung saan. Isang A-list celebrity si Angela Angel, kaya naman paano niya maaalala ang mga maliit na insidente tuwing concert niya. Wala rin naman siya noong nabangga ni Don Angel ang kotse ni Lily. Kaya naman, isang beses niya lang nakita si Daryl noong concert, at nakalimutan na niya ito. Nagustuhan din ni Angela ang mga koleksyon ng antike, yon ang dahilan kung bakit sila naging magkaibigan ni Max. Nang makita niya na kinukwestiyon ni Daryl ang mga koleksyon niya, hindi siya nasiyahan. Gasp! Kahit na may sinabi si Angela Angel. Ang mata ng mga tao ay nakatingin kay Daryl habang hinihintay nila ang kanyang sagot. Ngumiti si Daryl at nagsalita, kasi ako ang gumawa ng ping-anti na yan. Ano? Natahimik ang mga tao pagkatapos ay tumawa sila ng malakas. Mali ba ang narinig nila? Sinabi niya na siya ang gumawa nito. Patuloy silang tumawa. Nanginig si Debra at kinagat ang kanyang labi. Kaya pala pamilyar ang ping-anti sa kanya. Tapos, napagtanto niya na pareho ito ng kopya nung ginawa ni Daryl. Naramdaman ni Debra na parang nanghihina ang kanyang binti, muntik na siyang mapaluhod sa harapan ni Daryl. Ang lalaki na nasa harapan niya ay sobrang bait na tao. Isang pinunong kolektor ang umangkin ng gawa niya at akala na totoo ito. Palakas ng palakas ang tawa ng mga tao. Loko pala tong taong to eh. Hindi pa sapat na sinabi niyang peke ito, sinabi niya pa na siya ang may gawa. Sa tingin ko ginawa niya ito para mapansin siya ni Pinunong Max. Oo. Gusto lang niyang mapansin siya at magpasikat. Ang mga comment ng mga tao ay hindi na natigil pero natawa lang si Daryl. Akala mo ginawa ko ito para magpapansin kay Max. Mali ang iniisip ko. Hindi siya magaling. Ang ekspresyon ng mga tao ay naging madilim. Halata naman na ang mga sinabi ni Daryl ay masakit para kay Max, binaba niya ito. Kahit sino man ang makarinig nito, dadamdamin din nila ang mga sinabi nito. Hindi na mapigilan ni Max ang kanyang emosyon. Ngumisi siya at tumingin kay Daryl, sabi mo na kopya ng koleksyon ko ang gawa mo. Kung yun ang kaso, sigurado ako na hindi mo naman mamasamamin na ipakita at gawin ang kopya mismo sa harapan namin. Naging malungkot ang mga mata niya, walang hiya to. Tuturuan ko to ng leksyon. Tapos, sa utos niya, ang mga staff ay agad naman nag-set up ng lamesa na may pinsel, papel at tinta. Sa sandaling yon, nagsimula na namang manuya ang mga tao. Oo nga. Hindi mo lang dapat ito sinasabi, bigyan mo kami ng pruweba. Kung magaling ka, ipakita mo sa amin. Sa tingin ko hindi niya kaya. Ang mata ng mga tao ay nakatingin lahat sa kanya. Anong karapatan niyang ibaba ang tingin niya kay Pinunong Max? Siya ang humiling nito. Tumawa si Daryl. Wala siyang sinabi at kinuha na lang ang pinsel. Sinawsaw niya ang tinta at nagsimula ng magpinta. Ang ping-anti ay nagsimula ng lumitaw sa papel. Nanahimik ang buong lugar. Ang buong exhibition hall ay nanahimik. Ang tunog lang ng pinsel habang ito ay nagpipinta sa papel ang maririnig. Mataas ang emosyon ng mga tao. Lahat sila ay nagulat at nanginig. Nakita nila na sinusulat ito ni Daryl ng malakas at puwersa, pero hindi nasisira ang kanyang pagsulat. Ang buong gawa niya at parang kapareho ng original na gawa ni Wang Zizi. Magaling ang taong to. Natigilan si Max. Tiningnan niya si Daryl at wala nang nasabi sa sandaling panahon. Ang ping-anti na ginawa ni Daryl ay kamukhang-kamukha ang nasa pader, kahit anong angulo pa ito tingnan. Ang ginawa niya nga ay mas maganda kaysa sa nakasabit sa pader. Siya ba talaga ang nagsulat nung nasa pader? Paano magagawa ng isang tulad niya ang ganoon kagandang calligraphy? Ikaw, matapos ang ilang sandali, bumalik na sa ulirat si Max. Tagaktak ang pawis niya, sabi niya kay Daryl,
kaibigan, saan kang galing na pamilya? Bakit ka pumunta sa exhibition ko ngayong araw? Ang taong ito ay parang hindi ordinaryong tao. Subalit, pinahiya niya ako sa harap ng maraming tao, masyado na ito. Ngayon, ang buong Mid-City ay alam na peke ang mga nasa exhibition ko, sa isip ni Max. Galit na galit si Max pero natatakot siya na baka galing sa mayamang pamilya si Daryl na hindi niya dapat masaktan. Ngumiti si Daryl habang hawak niya ang kamay ni Debra, ako. Narito ako kasama ang asawa ko at ang kapatid ko. Gusto nilang pumunta rito sa exhibition mo. Kung hindi naman nila ako kinulit, hindi ako pupunta rito. Kinilig si Debra nung sinabi ni Daryl na asawa niya ito. Kinuha niya ang braso nito at ibinaon ang mukha niya sa balikat. Nang matapos na si Daryl, tiningnan niya ang paligid pero hindi niya makita si Sarah. Noong pumasok siya sa exhibition, hindi niya sinundan si Daryl kaya hindi niya alam kung nasaan ito. Kasama mo ang kapatid mo rito, tiniklop ni Max ang kanyang kamao. Pula na ang kanyang mga mata noong sinabi niyang, umalis na kayo. Hindi kayo welcome rito. Ang akala ni Max ay sasabihin ni Daryl na galing siya sa mayamang pamilya, pero sinabi niya na kasama niya ang kanyang kapatid. Ngumisi si Max, sasaktan na niya dapat si Daryl. Umalis na kayo. Hindi dahil nagsulat ka ng ilang mga salita, sa tingin mo scholar ka na ngayon. Sa tingin ko narito ka lang para gumawa ng ulo. Isama mo na ang asawa at kapatid mo, umalis na kayo. Ikaw, nagalit si Debra. Bakit siya magagalit kasi napahiya siya? Yon ang unang beses na may nang-away sa kanya, at siya ang pinuno ng Artemis sect. Huminga ng malalim si Debra at bumulong kay Daryl, tara na nga. Huminga ng malalim si Daryl, nalungkot din siya. Ang saya-saya rito, sa sandaling yon, ang boses ni Sarah ay narinig nila. Nasa ibang exhibition pala siya para tumingin ng ibang mga antike, masaya siya. Noong nakita niya na maraming tao ang nakapalibot kay Daryl, nakichismis siya. Wala pa ring ideya si Sarah kung ano ang nangyayari. Manang Carter, noong siya ay lumabas. Nagningning ang mga mata ni Max. Agad niya itong winelcome na may ngiti sa kanyang mukha. Manang Carter, ako nga pala si Max Harrison. Ikinigagalak kong makita ka rito sa exhibition ko. Nagbago ang pagkatao ni Max mula sa pagiging mayabang ay naging mabait at kagalang-galang siya. Wala siyang nagawa, ang mga Carter ay pamilya ng paglilinang. Lalo na ang pinuno ng pamilya, si Zoran Carter. Isa itong makapangyarihan at ikinagalang-galang na tao sa martial arts world. Si Max, sa kabilang dulo, ay isang sikat na kolektor lamang. Hindi niya kayang saktan ang mga makapangyarihang pamilya tulad ng mga Carter. Siya ang pangalawang anak ng pamilya Carter. Siya ay bata pa, matalino at maganda. Ang lahat ng mata ng mga tao ay nakatingin kay Sarah. Hindi na nila tiningnan pa si Daryl. Tumango si Max, so ikaw si Pinunong Max. Ang ganda ng mga koleksyon mo. Nakakita ako ng iilan na bronze bells, ang ganda nilang lahat. Kung gusto mo yon, ibibigay ko na sayo. Sabi ni Max. Kahit na mahal ang bronze bells, kung magiging magkaibigan naman sila ni Sarah. Worth it yon. Totoo ba? Sabi ni Sarah, nagningning ang kanyang mga mata. Oo, tumango si Max. Lumingon siya at inutusan ang mga tao niya, halika, ibigay niyo ang bronze bells kay Manang Sarah Carter. Opo, ilang mga lalaki ang naglakad papunta sa kanya, at tumango. Tumawa si Max at patuloy niyang sinabi, oo nga pala, Manang Carter. Narinig ko na ang pinsan mo na si Daryl Darby ay palaging nasa mansyon niyo. Kung may pagkakataon, isang araw, pwede mo ba akong ipakilala sa kanya? Si Daryl at ang 6 na sekta ay nagtipon sa Donghai City para wasakin ang hukbo ng New World. Naging bayani siya ng World Universe at pinuri siya ng mga tao. Kahit na hindi parte ng martial arts world si Max, hinahangaan niya talaga si Daryl. Bukod sa exhibition sa Mid-City, ang pinaka-importante bagay na gusto mangyari ni Max ay makilala si Daryl. Gusto niyang makita ang idolo at bayani niya sa personal. Gasp! Sa pagbanggit ng pangalan ni Daryl Darby, ang mga tao ay nag-usap-usap. Si Daryl Darby ang bayani ng World Universe at pinuno ng Elysium Gate. Kayang pag-usapan ng mga tao ng ilang araw ang kwento ng pagiging bayani niya at hindi pa rin ito matatapos. Gusto siyang makilala ng lahat. Na-excite si Angela. Kahit na artista siya, nang marinig niya ang mga istorya ni Daryl Darby.
Gusto mong makilala ang kapatid ko? Sabi ni Sarah habang nakatingin siya kay Max. Tiningnan ni Sarah ang paligid niya bago niya mapansin si Daryl. Sa isip niya, si Pinunong Max ay isang kagiliw-giliw na tao. Nakatayo naman si Daryl doon, bakit gusto niyang ipakilala ko pa siya? Manang Carter, sobrang magiging masaya ako kapag dinala mo sa akin si Pinunong Darby, sabi ni Max. Haha! Si Daryl na nasa gilid ay ang lakas ng tawa sa mga sinasabi ni Max. Sikat na pala ang pangalan niya ngayon? Nang marinig niya si Daryl na tumatawa, kumunot ang noo ni Max at sumigaw, bakit hindi ka pa umaalis? Pinapakita ni Daryl ang kanyang calligraphy kanina lang at naging dahilan ito para mainis si Max na gusto lang naman na paalisin si Daryl. Kukunin na ni Max ang walkie-talkie niya at tatawag ng security para samahan si Daryl palabas. Sa sandaling yun, galit na nakatingin si Sarah kay Max at sinabing, kasama ko ang kapatid ko rito. Anong karapatan mong paalis siya rito? Hinahangaan ni Sarah si Daryl at ayaw niya na binabastos siya ng ibang tao, kaya naman bigla siyang nagalit. Kahit na sikat ang tao na nasa harapan niya, hindi niya ito hahayaang bastusin si Daryl. Ano? Tinawag ni Sarah na kuya si Daryl. Nagulat ang mga tao sa narinig nila. Ang tao na nasa harapan ko ay si Daryl Darby. Ang lahat ng tao sa World Universe ay alam na kapatid ni Sarah si Daryl Darby. Nalaglag ang panga ni Max sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala. Samantala, kalmado lang si Daryl. Naglakad si Sarah papunta kay Daryl at niyakap ito bago tumingin kay Max, siya ang pinsan ko, si Daryl Darby. Hindi ba gustong-gusto mo siyang makita? Bakit mo siya pinapaalis? Ako, tagaktak ang pawis ni Max sa kanyang noo. Agad siyang tumakbo papunta kay Daryl na may takot at humingi ng paumanhin. Manong Darby, pasensya na po kung nasaktan ko kayo. Bulag ako. Sana mapatawad mo ako. Sa sandaling yon, hindi na mapakali si Max at gusto na lang niyang magpakain sa lupa. Anong ginawa niya? Gusto niyang paalisin ang bayani na si Daryl Darby. Ngumiti si Daryl sa kanya nang walang sinasabing kahit ano. Lahat ay nataranta sa nangyari. Si Daryl Darby. Siya nga. Manong Darby, patawarin mo ang ginawa kong pangmabastos. Yumuko si Max sa harapan niya. Payagan mo akong humanap ng magandang lugar para ilibre ka ng masarap na alak at pagkain. Noong sinabi niya yon, takot na takot si Max at umaasang mapapatawad siya ni Daryl. Ngumiti si Daryl, Pinunong Max, akala ko gusto mo akong paalisin. Ngayon gusto mo akong ilibre ng pagkain. Ang bilis naman magbago ng ugali mo. Tagaktak ang pawis ni Max sa noo at malapit na siyang maiyak. Manong Darby, nagkamali ako. Sana mapatawad mo ako. Tumigil namang asar si Daryl nang makita niya ang ugali ni Max. Gayunpaman, umiling siya. Nagpapasalamat ako sa maganda mong pakikitungo pero kalimutan na natin ang paglibre mo sa akin ng pagkain. Oo nga pala, punasan mo muna ang mga mata mo at tingnan mabuti sa susunod bago mo kolektahin ang mga magagandang antike. Opo. Tatandaan ko ang mga turo mo sa akin. Tumango si Max at hindi na nagsalita. Ang mga tao ay nanahimik at natigilan sa nangyari sa harapan nila. Mataas na tao si Max Harrington, pero para siya naging bata sa inasal niya sa harapan ni Daryl Darby. Nakakagulat ang pangyayaring ito. Subalit, walang nagtangka na magsalita pa. Sa huli, ang tao na nasa harapan nila ay si Daryl Darby, ang bayani ng World Universe. Hindi na nagsalita pa si Daryl at ngumiti na lang siya kay Sarah at Debra. Tara na. Umuwi na rin tayo. Lumingon siya at bumaba na sa hagdan na walang sinasabi. Sinundan ni Debra at Sarah si Daryl habang si Max ay nakatayo lang doon. Natigilan siya noong umalis si Daryl. Paano niya nagawang sirain ang oportunidad na makilala at makita niya ang bayani niya? Naramdaman niyang gusto niyang sampalin ang sarili niya sa isip niya. Lumingon si Debra habang nakatingin kay Daryl noong nasalabas na sila at tumawa, hindi ko inaasahan na sikat ka pala rito sa World Universe. Napansin ni Debra ang paghanga sa mata ng mga tao habang tinitingnan nila si Daryl. Nakaramdam siya ng kasiyahan na ang lalaki niya ay magaling. Tumawa si Daryl at bago pa siya magsalita, sabi ni Sarah, "Siyempre naman. Idolo ng lahat si Daryl dito sa World Universe. Marami siyang fangirls dito na patay sa kanya. Idolo."
Tumawa ng malakas si Daryl sa salitang yon at hindi niya napigilang tumawa at tinapik ang ulo ni Sarah. Ang galing mo talaga magsalita. Tumawa si Sarah, nilabas ang kanyang dila at nagpa-cute. Manong Daryl. Habang tumatawa sila, may boses na nagsalita galing sa likod nila. Lumingon si Daryl at natigilan habang ang isang maliit na figura ang humahabol sa kanila galing sa exhibition entrance. Ang babaeng ito ay nakasuot ng mataas na takong, nakamaong at puting shirt. Ang sexy niya, ito si Angela Angel. Bakit niya tayo hinahabol, sabi ni Daryl. Angela Angel, mahal kita. Ang mga fans sa paligid ay sumisigaw noong lumabas si Angela, at pinalibutan siya, pero hinarang sila ng mga security guard. Pinuntahan ni Angela si Daryl habang nakasuot ng mataas na takong at mukha siyang kinakabahan. Kinagat niya ang labi niya bago niya sabihin, Manong Daryl, manatili ka lang kung nasaan ka. Totoo naman na hinahangaan niya si Daryl matagal na. Kahit na artista siya at marami nang nakilalang lalaki, paano niya ikukumpara ito kay Daryl? Si Daryl ang nagligtas sa buong lugar nila. Sa sandaling yon, excited na tiningnan ni Angela si Daryl na parabang fangirl na sa wakas nakita na ang kanyang iniidolo. Manang Angel, pwede ba kitang matulungan? Nakangiting tinanong ni Daryl si Angela. Ako, kinagat ni Angela ang kanyang labi, at hindi na nagtangkang tumingin sa mga mata ni Daryl. Mahinahon niyang sinabi, ang pangalan mo ay nagkalat kung saan-saan noong pinagtanggol ni Manong Daryl ang iba't ibang mga sekta sa Donghai City kalaban ang New World Army, ginalang ka na ng maraming tao. Gusto sana kita maging kaibigan at baka naman pwede tayong magpalitan ng numero. Huwag mo sanang masamain. Kinakabahan si Angela habang sinasabi ito. Tungkol pala ito rito. Tumawa si Daryl habang nakatingin siya kay Angela bago sila magpalitan ng numero. Sobrang saya ni Angela pagkatapos nilang magpalitan ng numero ni Daryl. Kung hindi lang sila pinapanood ng mga tao, yayakapin niya si Daryl. Hindi na kita istorbohin, magkita na lang tayo ulit, sabi ni Angela habang pabalik siya sa loob. Sa kabilang dulo ng Donghai City, nakaupo si Samantha sa sofa at namumula ang kanyang mga mata. Si Lily ay nakakunot din ang noo, nawawalan na ng pag-asa. Anong dapat nating gawin? Kulang ang pamilya natin ng 100 milyon at gusto nilang maghanap tayo ng pera. Saan tayo kukuha ng ganon kalaking pera sa maiksi na oras? Sa sandaling yon, hindi na napigilang malungkot ni Samantha. Marami ka nang nagawa sa pamilya natin, ito ang isang bagay na dapat pinasasalamatan, pero pinipilit nila tayo sa sobrang desperado nila. Hindi pa rin sila nakapagkolekta ng pera matapos ang isang araw. Kailangan ba talaga nilang ibenta ang mansyon? Mawawalan ng bahay sila Samantha at Lily kapag binenta nila ang mansyon. Subalit, si Lola Landon ay ipakukulong ang tatay ni Lily kapag hindi sila nakapagbigay ng pera. Hindi ito maliit na halaga. Saan sila kukuha ng ganoon kalaking pera? Ma, huwag kang mataranta. Gagawa ako ng paraan para makakuha ng ganong pera. Sabi ni Lily habang kinakagat niya ang kanyang labi. Paano? Paano ka makakakuha ng ganoon kalaking pera? Nag-aalala na si Samantha. 100 milyong dolyar yon. Dati, kaya mong kumita dahil sa live streaming mo pero 1 taon mo na tong hindi nagagawa. At saka, ang mukha mo. Noong sinabi yon ni Samantha, napansin niyang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Lily at agad niyang napagtanto na mali ang nasabi niya. Alam niyang nasaktan niya ang damdamin ng anak niya. Hindi na ito pinansin ni Lily dahil magulo na ang isip niya. Matatag siya na hindi niya ibebenta ang mansyon. Subalit, kahit na humiram siya ng pera sa iba, walang magpapahiram sa kanya dahil ang laki nito. Oo nga, pumalakpak si Lily at agad na pumunta sa kwarto niya. May kinuha siyang kakaibang kahon galing sa kabinet niya. Ang isang ginto na mukhang mamahalin at ang kasama nun ay isang pares ng kristal na sapatos. Ito ang Worship of Crystal. Lily, pinaplano mo bang ibenta yan? Hindi nakahinga si Samantha sa nakita niya, paborito mong sapatos yan. Hanggang ngayon, hindi alam ni Samantha na si Daryl ang nagbigay ng Worship of Crystal shoes kay Lily. Alam niya lang na tinatago to ni Lily at ayaw niyang isuot. Kinagat ni Lily ang kanyang labi, at tinitigan ang Worship of Crystal bago niya sinabing, Ma, huwag ka na mag-alala. Sa totoo lang, ayaw talaga ibenta ni Lily ito dahil kada nakikita niya ito ay naalala niya si Daryl.
Kung paano siya prinotektahan ni Daryl, inalagaan at mga oras na kasama niya si Daryl. Ayaw niya talaga itong ibenta, pero wala na siyang nagawa. Sa kabilang dulo, sa mansyon ng mga Carter. Si Daryl, Debra at Sarah ay kakauwi lamang galing sa exhibition. Noong pagpasok nila ng courtyard, isang katulong ang agad na pumunta sa kanila at excited na sumigaw, gising na si Jewel. Gising na siya, nagulat si Daryl at bigla na lang niyang binilisan ang lakad niya papunta sa kwarto ni Jewel. Gising na si Jewel. Mabutit yun, agad siyang sinundan ni Sarah at natuwa rin ito. Kahit na hindi niya masyadong nakasama si Jewel, pareho sila ng ugali. Pareho silang masiyahin at matalino. Tinuring ni Sarah na parang tunay na kapatid si Jewel. Oo, huminga ng malalim si Debra. Ang mga mata niya ay punong-puno ng pag-asa habang siya ay nakahinga rin ng maluwag. Ang salarin ay malalaman na nila kapag gising na si Jewel. Hanggang sa araw na ito, naniniwala pa rin si Debra na hindi siya nagkamali noong gabing yon. Ang tao na nanakit kay Jewel ay walang iba kundi si Yvonne Young. Binilisan niya ang kanyang lakad at sinundan si Daryl habang iniisip niya yon. Sa sandaling makarating siya ng kwarto, nakahiga si Jewel pero ang mukha niya ay maputla pa rin. Jewel, excited si Daryl na naglakad papunta sa kanya, at umupo sa tabi niya bago niya hawakan ang mga kamay ni Jewel. Buti naman at gising ka na. Hindi nakakatulog ng maayos si Daryl nitong mga nakaraang araw dahil sa pag-aalala kay Jewel. Pilit nang umiti si Jewel at sinabing, Manong, akala ko mamamatay na ako at hindi na kita mapagsisilbihan sa hinaharap. Ang kulit mo talagang babae ka. Malala ang natamo niyang sakit pero iniisip niya pa rin ako. Nawasak ang puso ni Daryl at hinawakan ang ulo ni Jewel. Huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Kasalanan ko dahil hindi kita naprotektahan. Huwag kang mag-alala, hindi ko nahahayaang masaktan kang muli. Huminga ng malalim si Daryl bago niya seryosong sabihin na, Oo nga pala, Jewel. Sinong nanakit sa'yo noong isang araw? Kilala mo ba siya? Sa tanong ni Daryl, tiningnan ni Debra si Jewel nang nag-aalala. Si Sarah na nasa tabi niya ay sinabing, Jewel, sabihin mo samin agad. Sinong nanakit sa'yo? Hindi palalampasin ito ni Daryl. Kinagat ni Jewel ang kanyang labi, habang nakaharap sa kanilang tatlo. Inisip niya muna bago niya sabihin, masyadong madilim noong gabing yon, hindi ko masyadong nakita kung sino siya. Naguguluhan si Jewel habang sinasabi niya ito, at hindi nagtangkang tingnan si Daryl. Siyempre alam niya na si Yvonne Young ang nanakit sa kanya noong gabing yon, pero hindi niya ito masabi kay Daryl. Hindi alam ni Jewel kung bakit siya sinaktan ni Yvonne. Alam niya lang na may relasyon sina Daryl at Yvonne. Natatakot siya na baka makaapekto ito sa relasyon nila kapag sinabi niya ang totoo. Naniniwala rin siya na ang gustong babae ni Daryl ay mabait. May rason siguro kung bakit siya sinaktan ni Yvonne, kaya naman napagdesisyonan ni Jewel na wag na niyang sabihin ang totoo at tanungin na lang ng personal si Yvonne. Hindi niya nakita kung sino yon, kumunot ang noo ni Daryl. Hindi na niya ito masyadong inisip at huminga na lang ng malalim at pinakalma si Jewel. Okay lang kung hindi mo nakita kung sino siya. Simula ngayon ay poprotektahan na kita at hindi ko nahahayaang masaktan ka. Dahil doon, niyakap ni Daryl si Jewel. Si Debra na nasa tabi niya ay nanginginig. Ang mukha niya ay gulat na gulat. Hindi nakita ni Jewel kung sino ang salarin, naniniwala si Debra na si Yvonne Young yon sa una pa lang. Subalit, hindi naniwala si Daryl sa kanya. Ngayon naman na sinabi ni Jewel na hindi niya nakita kung sino ang nanakit sa kanya, mas lalong makukumbins si Daryl na hindi ito si Yvonne. Sa sandaling yon, tiningnan ni Jewel ang paligid niya at mahinahong tinanong, Manong, nasaan si Yvonne? Tumawa si Daryl, pinabalik ko na siya sa mansyon ng mga Young 2 araw na ang lumipas. 1 taon din siyang nawala sa kanila. Oo, huminga ng malalim si Jewel at tumango. Tatanungin niya si Yvonne kung bakit siya sinaktan nito kapag nagkaroon ng pagkakataon. Paano kung atakahin siya ulit ni Yvonne kapag silang dalawa lang? Napansin ni Debra na nag-iba ang ekspresyon ni Jewel. Jewel, anong gusto mong kainin? Ihahanda ko para sayo. Sabi ni Daryl habang hawak niya ang kamay ni Jewel. Siguro ay gutom na gutom si Jewel dahil wala siyang malay ng ilang araw. Nag-isip si Jewel bago siya sumagot, parang gusto ko ng lugaw. Agad na tumayo si Daryl, sige, ipaghahanda kita ng lugaw.
Umalis siya agad ng kwarto pagkasabi niya nito. Hintayin mo ko, sumigaw si Sarah at sinundan siya. Nitong mga nakaraang araw, palagi na lang sinusundan ni Sarah si Daryl kahit saan siya magpunta. Si Debra at Jewel na lang ang natira sa kwarto. Oo, nakaupo si Debra sa kama at mahinahong sinabi, Jewel, hindi mo ba talaga nakita kung sino ang salarin? Sabihin mo sa akin ang totoo. Debra, natigilan si Jewel at nautal. Ako. Hinawakan ni Debra ang kamay ni Jewel at patuloy na sinabing, kilala mo kung sino di ba? Ayaw mo lang sabihin kay Daryl. Bakit ayaw mong sabihin sa kanya? Kinagat ni Jewel ang labi niya bago siyang umiti at sinabing, si Yvonne ang nanakit sa akin. Ayaw ko sabihin kay Manong kasi natatakot ako na maapektuhan ang relasyon nila. Alam mo naman na matagal silang nagkahiwalay. Mahirap na ulit silang magkita. May rason naman siguro kung bakit ako sinaktan ni Yvonne. Hay, huminga ng malalim si Debra. Naging mabait si Jewel at sumasakit ang kanyang puso sa mga nangyayari. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.